Isang mapagpalang araw sa lahat mga kasiyasat worldwide. Welcome back sa ating Batakan program dito pa rin sa Freddy Baying Junior Page. Today is February 8, 2025, Philippine Standard Time, alas 8 ng gabi. Narito muli ang iyong lingkod na maghahatid sa inyo ng isang talakayan tungkol sa paksang pangsiguridad na napapanahon at kailangan malaman ng ating mga tropa worldwide sa larangan ng kagwardyahan. Pero bago ako magpatuloy ay gusto kong manawagan sa ating mga tropa na abutin ng ating munting vlog na pakishare, pakilike ang ating vlog o ang ating talakayan para naman makaabot sa ating mga iba pang tropa. Ayan. Alright, so gusto kong i-shout out at batiin yung mga madalas na ating gwardya na nakikinig. Yan, mula dyan sa RCS, Villasis Detachment, sa Villasis Pangasinan, dyan sa The Burden and OCP, dyan sa Maple Grove, yung mga bata natin dyan, na pinamumunuan ni Nestor, at wala na yata si ano dyan, nagpalipat na yata si Boss Javier, shout out sa'yo. Then sa MLI Detachment North Sector, no, at saka sa lahat nagwardya natin dyan sa Matapat, Matapat Pilipino Security and Investigation Agency Inc. Shout out sa inyong lahat. Ayan. No, napakahirap maging guard ng Matapat dahil pangalan pa lang napakaganda. Ang hirap manindigan. No, ang hirap maging matapat. At sa lahat ng aking followers, subscribers, and viewers dito pa rin sa aking page at sa aking Batakan ni Siyasat YouTube channel. Kasi meron tayong 3 channel dyan sa YouTube. Although dito sa Batakan ni Siyasat, dito tayo nag-upload ng talakayan. At pati na rin lahat ng mga non-followers pero viewers, di ba, natin sa ating mga programa o mga talakayang ina-upload sa ating page at YouTube channel. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Alright. So, alam nyo, hindi ako makamove on hanggang sa ngayon. No, dahil sa napanood ko, no, na viral kamakailan, no, sa Facebook of course, na ang isang gwardya ay binaril ang kapwa gwardya dahil lang sa usaping palitan sa pwesto kung saan late daw ang biktima ng 30 minutes. No? Ito ay napakasaklap na balita para sa atin. Although batay sa ulat ng pulisya ay mas malalim pa daw na dahilan kung bakit niya binaril. Bagamat meron pang ibang dahilan, gaano man niyang kalalim, ay hindi pa rin ito katanggap-tanggap. Kasi kabaro mo at kasamahan mo, babarilin mo, anak ka naman ng tipaklong for that matter. No? Nakapanlulo mo ang balitang to. No, anyway, para sa mga hindi pa nakakaalam, ito ay ang viral na video na lumabas kamakailan lang. No, na nangyari daw ito sa lungsod ng Antipolo, batay sa ulat ng ilang media institution na naghayag. So, medyo matagal na ito, but again, no, masyado lang kasi tayong busy. Noon pa man, noong nabalitaan ko yan, gusto ko nang kondinahin. Pero ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon dahil tayo naman ay busy sa trabaho.
So this time, ibig kong kondinahin ang nasabing gawain sapagkat ito ay mortal sin sa larangan ng kagwardyahan. Nako, anong nangyari na nagpatalo ang isang tropa natin sa espiritu ng demonyo? Ito ay hindi katanggap-tanggap, no? Although, kailangan natin mag-move on kasi tapos na. Wala na tayong magagawa. Bagamat ito nga ay dagok sa industriya at sa ating profesyon bilang gwardya o security practitioner. Ayan. Mabuhay ang mga gwardya. Of course, isa tayo sa mga proponent na isulong ang imahe ng ating profesyon. Kaya naman, kahit medyo busy tayo, ay pag may time, nagsasagawa pa rin tayo ng talakayan online. Para kahit paano makatulong tayo sa ating tropa sa pamamagitan ng ating munting gawain, itong vlog na ginagawa natin. No? For your information, 1995 pa, gwardiya na tayo. Diba? Nung nag-aaral tayo, nag-gwardiya na tayo. No? At saka minahal na rin natin yung profesyon kasi may pagkakataon naman na makapasok tayo sa ibang profesyon. Gaya sa paglilingkod sana sa gobyerno. No, ilang bisis naman sana. Pero dahil sa pagmamahal natin sa profession, ay siyempre minabuti nating dumito na lang kasi ganun din lang naman. No, kasi sa security, hindi lang naman tayo nagbabantay dito. Bagkus tayo rin ay naglilingkod. No? Sa publiko din, no? Although hindi kasi tayo taong gobyerno. At alam nyo, napakahirap magturo, magdaldal sa kagaya nitong platform sa camera, di ba? Dahil wala kang audience dito, di ba? Para kang baliw kung tutuusin, pero sa kagustuhan nating makatulong ay banat lang tayo ng banat sa pagbibigay ng mga online lecture, and that's what we contribute in the industry. Yun lang naman, no, yung inaasahan natin, di ba? Siyempre, ang hirap naman kasi na tayo, since pumasok tayo ng security, ang hirap naman na dependent tayo sa industriya, hindi, di ba? Gaya nga ng sabi ni late former President John F. Kennedy, do not ask what your country can do for you, but rather ask yourself what you can do to your country. In the same manner, ganun din, huwag mong tanungin ang institusyon na kinabibilangan mo kung ano yung makukuha mo, no? Bagkos tanungin mo ang iyong sarili kung ano yung mai-contribute mo para sa mga susunod na henerasyon. Di ba? Susunod na mga tropa o yung mga magiging gwardya. Ayan. So, mabuhay ang mga gwardya. So, relative dito sa sudden incident na ito, no? Muli ko kayong paalalahanan o pagsasabihan, di ba? Na dapat laging mataas ang level ng ating disiplina. Kasi, di ba? Hindi nga lang tayo nagbabantay. Nagbabantay tayo. We will provide the security of all assets doon sa pwesto na binabantayan natin. At siyempre, naglilingkod din tayo. Di ba? Sa mga tao, sa mga customer na nakapalibot sa atin, yung mga pumapasok at lumalabas, dumadaan sa atin. At alalahanin natin that we are in the profession of arms. Meron tayong hawak na armas, kaya dapat laging mataas ang ating level of discipline. Yan dapat, di ba? Mataas ba ang level ng iyong disiplina? Tanungin nyo nga ang iyong sarili. Di ba? Kaya dapat isaalang-alang natin, di ba? Yung 5 paraan, no? In order for us to maintain the level of our discipline, no? Lagi itong sinasabi pag ako ay nagtuturo, no, sa mga aking gwardya.
Dahil kung magagawa natin ito, siyempre tayo ay makakaiwas sa ganitong asunto o problema. At maisasagawa natin ng maayos at mahusay ang ating mga mandato o trabaho na ibinibigay sa atin. No, kasama na yung mga nakapaloob na procedures, rules and regulations, and so on and so forth. And what are those 5 na sinasabi natin? Di ba? Nandyan yung punishment, nandyan yung reward, nandyan yung obedience, patience, and the last one, self-control. Yan, paano natin kukontrolin ang ating sarili? Guys, lagi kong sinasabi, no, na dapat alalahanin natin, no, sa larangan ng kagwardyahan o sa profession ng pagiging security personnel, sa lahat ng pagkakamali, meron dyan nakaabang na pananagutan o punishment. Kaya lagi nating tandaan, no, kung hindi ka matatanggal sa pwesto mo, matatanggal ka sa ahensya mo, di ba? Masususpende, and so on and so forth. Alam nyo naman na kung ano yung mga punishment na kakaharapin nyo base doon sa table of offense and punishment ng iyong ahensya o siyempre doon sa establishmento na yung kung saan kayo ay nakatalaga. No, kaya alalahanin natin, umiwas tayo para makaiwas tayo sa pananagutan o liability. Kailangan mag-ingat tayo, sundin natin kung ano yung mandato natin, no, kung ano yung patakaran dyan ng ating ahensya at saka kumpanya na ahensya na kinabibilangan at kumpanya na pinagsisilbihan. May mga patakaran dyan. No, aside from those, di ba, batas na kasi ang security. Di ba? Republic Act 11917, di ba? Nandun yung mga rules na kailangan nating iwasan para makaiwas tayo sa asunto. Di ba? Nandun naman yun eh. Alam nyo naman na yun kung ano ang mga yun. Di ba? Doon sa Code of Conduct, Code of Ethics, nakapaloob doon. Pero nandun yung mga punishment na dapat nating iwasan. Di ba? Eh, ang hirap din. Matanggal ka pa lang sa pwesto, napakahirap na yun na punishment mo. Di ba? Kaya lagi nating isaalang-alang, umiwas tayo sa punishment. At alalahanin din natin na pag umiwas tayo sa mga kalukuhan sa ating pwesto, laging may nakaabang yan na reward. Di ba? I don't know kung merong policy ang iyong ahensya o kumpanya, pero dapat naman ganon. Di ba? Na kung may punishment, meron ding reward. Di ba? Tinatawag na yan na carrot and stick policy. Ayan. Yan yung pinagbabasihan. So, kailangan. No, at maliban doon, siyempre, ang reward din kasi ay biblical. Di ba? Mababasa nyo. Di ba? Doon sa Luke, Proverbs, Revelation, nandun. Na pag ikaw, di ba, ay mapagpasensya, hindi nakikipag-away, matino, sabihin na natin. No, maganda yung personalidad mo, may nakaabang sa'yo na reward. Di ba? So, basahin ninyo. Kasi ito, totoo yung sinasabi natin. Hindi tayo nambubula. Kaya, yun ang isaalang na lagi nating tandaan. May punishment, may reward. At saka dito sa ating profession ng pagkagwardya, alalahanin yun. Di ba? Na nandun dapat, para mataas yung level ng ating personality, kailangan yung obedience natin, yung pagkamasunurin natin to authority and rules. Di ba? Kasi dalawa lang naman yun eh. Di ba? Yung mga tao kung saan may authority sa atin. Di ba? Yung mga supervisor natin, mga manager natin, mga kliyente natin. At saka yung mga rules. Kasi nandun lahat. Di ba? Kung susundin natin yung mga rules, di ba? Nakalagay naman doon. Di ba? Sa Code of Conduct, sa Code of Ethics, sa Security Cred, sa 11 General Orders, nandun lahat yung mga rules. Di ba? Kung sinunod yung gwardya na namaril, yung mga rules doon,
kung meron siyang mataas na level of obedience, di ba? Hindi mangyayari yun. Di ba? Kasi nakapaloob naman doon kung ano yung dapat niyang gawin at iwasan. Di ba? Kaya hindi mangyayari yun. Kaya, again and again, no, kailangan yung obedience lagi nating isaalang-alang para maging mataas yung level ng ating disiplina. Okay? So, ganon din yung patience. Di ba? Ang gwardiya kailangan pasensyoso. Kailangan mahaba ang sintas. Hindi pikunin. Di ba? Maraming factors kasi no, to influence our patience. Pero, kailangan natin gawin. No? Magiging pasensyoso. Actually, this is biblical also. Nandun ito sa Revelation na ang isang organisasyon, no, ang mga membro niyan, no, kasi organization naman tayo, nasa organization tayo, membro tayo bilang gwardiya. 'Di ba? Kaya kailangan natin pasensyoso. Kasi pag nagawatin natin 'yon, lagi tayong i-bless ni Lord. Nandun din 'yan sa Revelation, no? No? Pero kahit sabihin na natin biblical, tignan na lang natin yung trabaho natin. Isipin mo, kung hindi ka pasensyoso, di sasampalin mo na yung tao, di ba? O yung customer ng 9mm, di ba? O pag na something na na-provoke ka, di ba? Sisigawan mo na, which is not supposed to be. Kasi tao kang naglilingkod. No? Kaya nga meron tayong laging sinasabi sa atin yung maximum tolerance, mega tolerance, hanggat hindi pinipit-pit ang bayag natin. Diba? Nandun yung maximum tolerance na ginagawa natin. Kasi pag hindi natin magawa yun, mababa ang level ng ating discipline. No? Kaya nga, lagi tayong pasensyoso. No? Para titingilain tayo bilang isang professional na security practitioner. Ayan. Ako, mas marami naman yung mga matitino talagang gwardiya. No, although kaya nga nandito tayo na lumalabas, no, to remind those na kailangan dapat, di ba? Samahan yung mga matitino. Kasi, siyempre, kung hindi matitino yung iba, hihilain yung imahe ng ating industriya. Kaya turuan natin yung ating mga kasamahan. No? At ito nga, isa itong paraan. So dapat pasensyoso tayo So sa lahat ng bagay, pag sinigawan tayo, pagbigyan na lang natin. No? Ganon naman yun. Isipin na lang natin. No? As a matter of fact, dito sa profession ng kagwardyahan, no? Dito ko first time namura. Dito ko first time nilait. No? Ano na ako nun? Nung nilait ako, graduate na ako nun. Political science. Tapos, lalaitin ka lang ng isang pharmacist graduate. So, pero, inisip ko na, trabaho ko kasi yun. Trabaho kong maglingkod, kaya pinagtiyagaan ko. Di ba? Sinay-ops ko. No, para maganda-ganda naman yung dating, no, na para ipakita sa kanya na hindi naman tayo just, no, pero at least ginawa natin sa tamang paraan, no? Kaya yung patience natin kailangan para ma-maintain natin yung mataas na level ng disiplina. Okay, now dito na tayo sa number 5. Ito yung pinaka-importante, di ba? Na dapat natin taglayin. Because in our profession, we cannot afford to be provoked. Otherwise, magkakaroon yan ng problema. No? May impluensyahan yung pagsisilbi natin, no? Pagbabantay natin, paglilingkod natin. Hindi natin magagawa ito ng maayos at mahusay. Ayan. Kaya naman, dapat laging may self-control. Maraming aspeto din ito sa self-control. Di ba? Hindi lang doon sa pinuprovoke pa. Di ba? Pag kinukurap yung pagkatao mo, kailangan mo din ang self-control. Kasi pag pinasok mo yan, pag nasimulan mo na yan,
tuluyan na yan. Di ba? Sa simpleng, sabi ko nga sa iba, sa simpleng, kasi sa Pilipino, likas sa atin yung utang na loob. Di ba? Regalo yun ng regalo sa atin yung unit owner. Di ba? Hanggang sa darating yung araw, pag pumasok sa sakit, meron na siyang ipapasok o ilalabas na labag dun sa rules. Pero dahil, di ba, nagmamagandang loob sa atin, pagbibigyan natin, nag-uusap sa una. Hanggang sa nakurap na yung ating pagkatao, hanggang umabot na sa korupsyon. Kaya itong self-control, di ba, malawak din ang aspeto nito. Ang solusyon lang naman dyan, kung bawal, huwag mo nang gawin. Di ba? Kasi pag ginawa mo yan, pag nasimulan mo na yan, tuloy-tuloy na yan. Yung mga issues naman na napoprovoke ang ating personality, na makakaapekto sa ating performance, siyempre, marami namang paraan, no? Nandyan sa rules naman. At siyempre, simple lang naman yan. Umiwas ka. Di ba? Kagaya nung nangyari, di ba? Nagkaroon ng palita, nagkaroon ng late. E di sana isinumbong niya doon sa superior niya kung may superior siya. O kung hindi man, sana nag-usap. Kasi yun naman ang ano doon eh. Na dapat mayroon komunikasyon at coordination. Kung nagkamali yung kasama, di dapat pagbigyan. No? Last resort na, actually hindi last resort yun. Kasi sa normal na pangyayari, no? Ito ay normal pag ang isang magkabadi o magkasama sa trabaho ay talagang sagad na hindi na makontrol ang kanilang sarili, siyempre mauuwi yun sa sigawan o suntukan. Di ba? Pero hindi dapat aabot sa barilan. No? Kaya nga mortal sin na tinatawag natin. Di ba? No, ang nangyayari dyan, minsan nagsusuntukan na. No? Medyo ano pa yun? Medyo acceptable pa yun sa atin. Although, parehas pa rin na mali yun, na kailangan nating dapat iwasan. Yung nangyari, binaril. So, kaya kinukundi natin, ulit-ulitin natin, kinukondina natin ang pangyayaring iyon. No, hindi dapat binaril ni trupa ang isa nating trupa. Diba? So, yun lang naman. Diba? No, pag ito ay lagi nating maisaalang-alang, no, at tandaan itong aral na ito, diba? Siguro makakaiwas tayo sa ganong pangyayari. Diba? Lagi nating diba, isipin, no? Tayo ay profesional na tagapagbantay at tagapaglingkod. Security practitioners, regardless of category, are professionals. Diba? Kasi, mantakin mo yung dinadaanan nating uri ng training o pagsasanay. Ang laki nga ng gastos natin dyan, di ba? Napakalaki. Kaya kailangan natin manindigan. Kaya nga nung sumalang ako ng Private Executive Management Seminar, yung PISM, di ba? Kinalampag ko yung mga general, di ba? Na bakit batas ang security, pero yung ID natin sa security, hindi man lang kikilalanin as valid ID. Paano nangyari yun? Di ba? Republic Act 5487, ngayon Republic Act 11917, nandun. Pero bakit hindi kinikilala ang ID ng mga security practitioner na kagaya ko? Kagaya natin. Diba? Subukan mo. Pumunta sa bangko. Hindi nila itinuturing na valid ID, government ID. No? Pumunta ka sa pawn shop. Hindi nila itinuturing as valid ID. Pero, diba? As per Republic Act 11917, di ba? Security license nga eh. Di ba? Iyon nga yung inaano natin para ma-professionalize, no? Again, no? Yun, kailangan maisulong natin, di ba? Yung kapakanan ng industriya at saka yung ating profesyon, no? Lalong-lalo na yung mga gwardya kasi sila yung ano natin, di ba? Mga puhunan natin 'yan. Di ba? Siyempre, ako din, dahil naging gwardiya din ako. Di ba? Hindi naman makapagsilbi ng isang ahensya ng maayos at mahusay sa isang establishmento na kanyang kliyente kung hindi matitino ang kanyang mga gwardiya. Di ba? Tama ba? So,
Kaya, alalahanin natin, no? Kailangan mataas lagi ang level ng ating disiplina dahil pag nagawa natin ito, no? Okay na lahat. Lagi ko ang sinasabi, no? Ano kasi ito, no? It's about our behavior and personality, di ba? Yung disiplina. Kaya kung mataas ito, maisasagawa natin ng mahusay at maayos ang ating mga trabaho. Di ba? Kahit napakarami ang ating kaalaman sa industriya, napakagaling tayo. Kung wala tayong disiplina, then we are nothing. Kung kupal tayo noon, kupal tayo hanggang ngayon. Di ba? Tama ba? Di ba? Talagang napaka-importante ito. Aanhin mo yung mga natutunan mo. Di ba? Kung hindi mo naman i-blend. Di ba? Itong disiplina bilang isang worker at gwardiya. Di ba? So, anyway, those are the important points na kailangan kong ibahagi relative dito nga sa insidenteng ito na ang kasamahan nating gwardiya, binaril ang kapwa gwardiya. Kinokondina natin yun. No? Kinokondina natin ang gawain yun. So, yun lang mga tropa, kaya natin, no? Mabuhay ang mga gwardiya.